Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakamping. So kanina ho mga ka-aksyon, nanonood ho ako sa isang live ni Elmsky TV na kung saan nandun ho siya sa harapan ng House of Representatives at kinukover niya nga ho ang ating mga kababayan na nanawagan doon sa harapan ng House of Representatives. So alam naman ho natin ang mga panawagan ng ating mga kababayan na nandun ho kanina, iisa lang ho ang ating panawagan: impeach Sara now, impeach Sara now. Ngayon mga ka-aksyon, mamayang hapon ho, malalaman na ho natin kung ito ba si Sara Lustayera, kung ito ba siya ay ma-impeach ulit sa House of Representatives kasi magkakaroon na ho ng botohan. Kapag makuha na ho ang 106 na boto, tiyak impeach ulit si Sara Lustayera sa House of Representatives. Ngayon, halimbawa kung ma-impeach ho si Sara, ano na ho ang susunod na gagawin ng House of Representatives? So, kailangan talaga nila na ipadala o i-transmit itong article of impeachment doon sa Senado. Ngayon, ano naman ang gagawin agad ng Senado? Once na matanggap ng Senado ang article of impeachment, sila ba ay magbubutuhan muna kung magkukumbin sila bilang impeachment court? Well, naaayon sa saligang batas mga ka-aksyon, hindi nila kailangan magbutuhan kung sila ba ay magkukumbin bilang impeachment court. Ang nakalagay ho sa saligang batas, agad sila magkukumbin bilang impeachment court. Kumbaga, forthwith. Nabasa ko yan, ni-research ko yan. Ngayon, ang Senado ay may solely power to try and decide, solong kapangyarihang litisin at desisyonan ang mga kaso ng impeachment once na maipasa o maitransmit ng Kamara ang article of impeachment sa Senado. Mandato ho ng Senado na magpulong bilang impeachment court. Kaya sana naman sa mga senador dyan na iilan, gampanan nyo ho ang mandato nyo. Diba? Ito ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Panoorin at pakinggan ho natin itong naging usapan nito nila Attorney Dino at ang kanilang mga kasama. Hindi ko po kilala ang iba. Pero ito po ang kanilang comment o reaction dito nga kung sakali halimbawa maipasa o maipadala na ng Kamara ang article of impeachment doon sa Senado. Ito po, panoorin po muna natin. Bilang impeachment court. Sa ligang batas na nagsasabi niyan eh. Duty. Diba? Duty. Obligasyon niya ng mga senador. Tama. Kaya actually, kung hindi nila gagawin yung obligasyon nila, sino magpapaalala sa kanila kundi yung taong bayan? Tama. Gusto ba nilang kitain sila dyan sa Senate grounds ng mga kababayan natin para lang utusan sila na gawin nila yung mismong trabaho nila? Hindi naman natin inutusan yung mga senador na bumoto ng convicted na o acquitted si VP Sara. Ang sinasabi lang natin, obligasyon nyo po sa loob ng saligang batas na kapag yan po ay lumabas na ng House of Representatives ay mag-convene kayo bilang Senate Impeachment Court, no? Malinaw na malinaw po yan, hindi nyo yan pwedeng takasan. Huwag nyong gamitin yung politika, yung personal yung loyalty sa ikalawang Pangulo. Meron na po tayong mahabang kasaysayan na pinili po minsan ng ating mga senador na galangin o kilalanin yung kanilang mga personal na pampolitikang interes kaysa po yung kanilang sinumpaang trabaho sa saligang batas. At alam nyo po ang ending yan, hindi po maganda. Tinatago, diba? Sa EDSA 2, tinago nila yung ebidensya. Kung hindi kayo magko-convene ngayon, ibig sabihin tinatago ninyo ang ebidensya. Hindi ako, sa tingin ko lang, hindi mag-aatubili ang sambayan ng Pilipinong magpunta sa Senado, magpunta muli sa EDSA kung kinakailangan mag-people power para ipakita dito sa mga senador na ito na hindi loyal sa saligang batas, na hindi pwede ang kanilang ginagawa. I think mangyayari yan. Let that be a fair warning. We will go to the streets to remind you, senators, na hindi pwede na kayo ang nagiging balakid sa pananagutan. At may I just say, Attorney Dino, yung mga senador na mali ang boto nung impeachment trial ni Erap Estrada, marami sa kanila nawala na ng career sa Senado. Correct. Oo. Sila This is si a Aquino make or Oreta, break, no? sila Nicky Cositeng, di ba? Si Blas Oplegare natalo doon. Ito po ay isang pagsusulit
kung kayo po bilang mga senador ay kaya niyong panindigan yung inyong trabaho sa ating saligang batas. Kaya pag kayo po ay nagkamali sa pagsusulit na to, malas niyo po. No? Pati yung mga congressman ha, na boboto ha, pagka hindi kayo bumoto ha, pagsusulit nyo rin to. Okay. Oo, baka uminit. So yun na ho mga ka-action, no, napakinggan na ho natin ang kanilang reaction or opinion. Totally agree ho ako sa kanilang mga reaction or opinion. 'Di ba? Totoo naman ho ang sinabi ng una na nagsalita. Obligasyon ho talaga ng Senado na mag-convene sila bilang isang impeachment court. Agad-agad, forthwith. Oo. Nakalagay ho yan sa saligang batas. Sus Maria Joseph, itong mga senador na ito. Alam na alam naman ho natin itong mga basta itong mga pasaway na mga makaduterte na mga senador. Oo. At doon sa sinabi ni Attorney Dino na kapag hindi gampanan ng mga ilan na mga makaduterte na senador ang kanilang tungkulin or mandato, tiyak na posible mangyayari yun na ang mga taong bayan muli namang lalabas dyan sa EDSA. Di ba? Kasi sa Kongreso, wala akong duda, talagang mai-impeach si Sara ulit. Pero dito nga sa Senado, dito ho tayo magkakaroon ng ewan. Oo. Dito naman tayo magkakaroon ng mga delay tactics. 'Di ba? Pero sana lang mga ka-action, mga kakamping, may hiya ang ilan ng mga senador. Sana lang maisip nila na hindi ang Duterte ang nagpapasweldo sa kanila, kung hindi ang taong bayan. Mahiya-hiya naman po kayo. 'Di ba? Senador po kayo ng taong bayan, hindi ng Duterte. 'Di ba? Ang nagpapasweldo sa inyo taong bayan, hindi ang Duterte. Kaya mahiya-hiya naman po kayo diyan sa mga makaduterte na senador. 'Di ba? Bawas-bawasan naman po ang kapal-kapal ba? Kapal-kapal na mga face ba? 'Di ba? So, yun lang po, mga ka-action, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!